lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Sabado. Ngayon po ay February... Anong Sabado? Holiday lang. February 17. Hindi siya Sabado. Ngayon ay Tuesday pero holiday. At oras po ng early in the morning. Pansamantala, makakasama niyo po ang inyong lingkod. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Ako po si Liway Manantan Iparagire. At saka sa technical, kasama po natin si Kaaron Randy Castelo. Palitan na lang itong aking bed. Yun nga po. Pero ngayon hanggang alas 7 lang po tayo magkakasama-sama mga kaibigan. Dahil maya-maya meron po tayong lakad may coverage. Pero yun nga, early in the morning sa araw ng Martes. At saka mamaya ay yung inumpisahan ni Kaaron Susan na usapin tungkol sa pag-anyaya kahapon ng sangguniang palalawigan ng Pangasinan presided by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino sa mga heads o mga representatives mula sa mga DOH run na mga ospital dito sa Pangasinan. Yun nga po yung Region 1 Medical Center, may dumating po na representative, ang Conrado Estrella Memorial Medical Center na nasa bayan ng Rosales, may representative. Yung Chief of Hospital mismo ang dumating, si Dr. Patawaran. At saka mga representatives, mga presidents ng iba't ibang mga private hospitals dito sa Pangasinan. Pero ang ma-remember ko na mga nagsalita kahapon, merong dalawa na alala ko, ang mula sa The Medical City, Dagupan at saka sa Nazareth Hospital. At meron pa yung mula sa iba pang mga private hospitals. But more on that, paparinig ko siguro buong-buo yung interview kay Vice Governor Mark Lambino dahil yun, alam niyo pag si Vice Governor napakaliwanag po yung pagpapaliwanag niya. So yung part na yon mamaya paparinig ko po sa inyo. And good morning kay Sir Nap Napoleon ko. Maraming salamat sa Tikoy na talagang dinaan pa niya kagabi dito sa Bedbox Hotel. At good morning din sa mga staff ng Bedbox Hotel. Ang Bedbox Hotel po, andito po kami sa pang-apat na palapag ng Bedbox Hotel. Ang Bedbox Hotel andito po sa Rizal Street dito sa Dagupan City. Ito po yung ito pong hotel namin, sister company ng Aliw Broadcasting na kinabigbilangan po ng DWIC Dagupan, 24 hours. Pag panahon po ng bagyo-bagyo, punong-puno po ito. Pag may inanunsyo na ng Pag-asa na sa ganitong oras o araw darating yung bagyo, mararamdaman dito sa Dagupan. Meron po yung mga suki na mga pamilya na nasa Dagupan or neighboring na binabaha yung kanilang lugar. Ay, nagbubuk na po sila dito. Kasi 24 hours may kuryente. Kahit mag-brown out, 24 hours siguradong may kuryente at may aircon ang kanilang mga rooms. At ang kanilang, eto lang po yung hotel dito sa atin, sa Dagupan and Pangasinan siguro. Ito lang po yung hotel na ang kanilang coffee shop ay bukas 24 hours. Yung iba kasi, 10 o'clock, last order na kasi 11 close na. Magko-close na yung kanilang kitchen. Pero dito sa amin, sa Bedbox Cafe, Bedbox Restaurant, 24 hours bukas ang kanilang coffee shop o yung kanilang restaurant. Kaya pag kayo ginutom ng midnight o madaling araw, ayan, pwede kayong pumunta dito dahil merong naka-standby na mga cook at mga andyan sa coffee shop. At ulitin ko lang po na ibahagi po sa inyo, gaya ng nabanggit na rin po natin kanina, ngayong araw po ang huling araw ng lamay ni Speaker Joe
At bukas ay ililibing po siya sa libingan ng mga bayani. At base nga dito sa schedule na binahagi po sa atin, interment schedule of former Speaker Jose De Venecio Jr., February 18, yan po ay bukas, 8 a.m., may funeral mass sa Heritage Memorial Park, Taguig City, kung saan siya nakalagak ngayon. At bukas, 10:45 a.m., ito yung departure for libingan ng mga bayani sa Taguig City. Siguro tamang-tama sa 12 noon. Ayan, at bibigyan siya ng 21 gun salute. Sigurado po yan. So more on update patungkol po dyan bukas. Dahil every now and then ang pamilya De Venecia po sa pangunguna ni Manay Gina De Venecia ay nagbibigay po sila ng updates sa schedules. At habang pinapanood ko kahapon yung bahagi ng mga speeches ng kanyang mga nakatrabaho, mga kanyang mga colleagues doon sa House of Representatives, alam niyo yung nababagbag sa puso. Naalala mo yung kababayan po natin, mas matanda po sa atin ng malayo, ka-contemporary siguro ng ating mga lolo, kakababata, ay pumanaw na. At yun naman talaga ang hantungan ng bawat isa. Pero yung maalala mo yung napakalaking contribution nyo kung nagawa niya hindi lang sa ating bansa, hindi lang para sa mga Pilipino. Ganun din yung peacemaking efforts niya at iba pa sa ibang bansa. Samantala mga kaibigan, ngayong araw, kahapon nagbukas ang Regional Congress ng DOST Region 1 dyan sa may Estadia dito sa Dagupan, at dumating mismo si Secretary Solidum. Alam nyo, napakasipag nito. Nung may na-cover ako na Regional Regional Science and Technology Week, RSTW, dun sa Ilocos Norte, dun sa Lawag, talagang napakaaga niyang dumating at pinupuntahan niya yung mga activities at ang sipag niyang makipagtalastasan at makipag-usap sa media at ibahagi kung ano man yung mga nais malaman ng mga magi-interview sa kanya. So ngayon, kahapon pinangunahan niya yung pagbubukas ng nasabing 3 days actually na event dyan sa may Estadia. At ngayong araw naman pupunta sila sa PSU Binmalay, Pangasinan State University Binmalay. So pupunta po sila doon, hinanap ko lang yung binahagi sa akin ni Madam Venus Ortalesa ng PSU. Ayan, Asin Center, Accelerating Salt Research and Innovation Center, dyan po sa PSU, Pangasinan State University, College of Fisheries, dyan sa Binmalay. Iba talaga yung pakiramdam mo pag holiday, no? Parang siyang Sabado kaya Linggo. Pero Martes lang po ngayon. Yung mga yung hindi pa nakapagparehistro, diretso po ang ginagawa ng COMELEC. Nag-umpisa pa nung nakaraang taon, napakahaba po yung panahon para kayo ay makapagparehistro, yung new voters, o kaya mag-transfer kung kayo po ay nagdanais na mag-transfer, o kaya ma-reinstate yung inyong pangalan sa listahan ng mga botante sa COMELEC. Dahil ang registration ay hanggang 1 lang po ng Mayo ayon sa COMELEC, at ang tuloy na tuloy ang barangay and SK election sa buwan ng Nobyembre. Meron kasing balita na nakita ko dito. Ang sabi po ng Supreme Court, ang kandidato na pareho yung alias ay hindi po nuisance. Tingnan nga natin to. Ayon po dito sa balita, hindi sapat na basihan para ideklarang nuisance candidate ang paggamit ng kaparehong palayaw ng ibang kandidato. Batay sa desisyon ng Supreme Court and Bank, pinagbigyan ng korte ang petisyon ni Charles D.B. Savillano at iniutos ang pagbabalik ng kanyang Certificate of Candidacy bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Sur. Eto po, siya po yung asawa ni Dina Bonnevie, pero pumanaw na itong si D.B. Savillano, I think.
Sa 2025 elections, ang COC o Certificate of Candidacy ni Savillano ay kinansila ng Commission on Elections at idineklara siyang isang nuisance candidate. So Charles, hanapin ko mamaya kung ano yung buong pangalan ni Congressman Savillano. Ayan, yung pangalan nung dating congressman dahil pumanaw na po siya ay Deogracias Victor DV Savillano, veteranong politiko sa Ilocos Sur. Siya po yung asawa ni Dina Bonibi. Pero sandali nga. Ito namang isa, ang kanyang pangalan ay Charles. Si congressman ay Deogracias Victor DV. Kaya lang itong si Charles ay DB. B as in boy, yung congressman ay V as in Victor o kaya victory. So magkatunog pero hindi pareho yung spelling actually. So all told, the COMELEC committed grave abuse of discretion in declaring Savillano a nuisance candidate despite having no substantial evidence for its declaration. Yan ang kautusan na isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. Nag-ugat ang kaso sa petisyon ng dating kandidatong Ronald Singson sa Ilocos Sur po siya, na nagsabing magpapalito sa mga botante ang palayaw na ginamit na DB Savillano sa kalaban ni Singson na si DV Savillano. Nilinaw ng Supreme Court na may 3 grounds para ideklarang nuisance ang kandidato sa ilalim ng Omnibus Election Code. Ang sabi po dito, kabilang ang paghahain ng Certificate of Candidacy, kaya para kutsain ang proseso ng halalan. Pangalawa, upang lituhin ang mga boto sa pamamagitan ng paggamit ng katulad na pangalan sa isang rehistradong kandidato. Pangatlo, kapag may mga pangyayaring nagpapakita na ang kandidato ay walang tunay na intensyon na tumakbo sa posisyon. Marami yung ganon. Pa-file sila ng Certificate of Candidacy. Wala lang, gusto lang nila. O kaya para may masabing kalaban, may nag-file na kalaban nung kandidato for congressman, for mayor, for governor, pag alam nilang magiging unopposed, ay may nagfa-file ng COC para lang masabing may kalaban. Kalaban in the sense na may nag-file ng Certificate of Candidacy para sa nasabing position. Wala naman siyang intention talagang mangampanya, wala talagang siyang intensyong tumakbo. Ayan, nuisance candidate. So mula po yan sa Supreme Court. Kandidato na pareho yung alias, hindi siya nuisance. Pero kung yung pumatak siya dun sa 3 na binanggit, any of the 3 na binanggit natin, ayan, maidideklara siyang nuisance candidate. Naran talaga yung kahit dito sa Pangasinan, panlikutan to may nagfa-file lang siya, basta nagfa-file ng Certificate of Candidacy. Meron nga naka-3 termino na siya sa pagka-board member sa kanyang pagtakbo. Meron din yung pagka yung tinakbuhan, congressman, board member. Talagang yun ang kanyang trip. Eto, balita nung nakaraan, pero hanggang sa ngayon, ang DILG tumangging pangalanan mga congressman sa smuggled na sigarilyo. Yan po yung palaging nakikita po natin na kung ordinaryong tao, nakabuyangyang ang pangalan tsaka picture. Kahit na yung mga road rage o kaya vehicular accidents. Pero kapag mula sa mayaman na pamilya o nasa kilalang pamilya o kaya mataas ang antas niya, ay protektado yung suspect. Kagaya ng vehicular accident sa Cebu ba yun, na yung isang mama na lasing, na may nasagasaan siya, patay, at tumakbo, hindi siya huminto, and more than 12 hours after, nung natuntun na siya, kasi nakuha naman yung plate number, ay anak pala ng mayaman, and somebody.
So isinagawa yung yung pag breath analyze sa kanya para malaman kung gaano kataas yung level ng alcohol sa kanyang katawan. 18 hours na yung nakalipas. Lumabas negatibo. Amaw mawanla. Pero kung ordinaryong tao, right there and then, dadalhin siya sa ospital para i-check up siya doon. Malalaman kung lasing siya o under the influence of drugs. Agad-agad, file siya ng kaso. Pero ito, yung nangyari, nakaka-road rage talaga. Dahil anak ng mayaman, anak ng somebody, hindi siya, hindi siya nakainom, hindi siya lasing. Kaya lang may mga CCTV na tungging-tungging na yung lakad niya. Sabi nga, yung mga ganong mga pangyayari only in the Philippines, ganon nangyayari o kaya nagaganap. So pangalawang araw na po ngayon ng nasabing regional science and technology activity dyan sa Stadia. Pwede rin po kayong pumunta dyan, pero karamihan po sa mga majority ng audience kahapon ay mula sa education, mula sa Department of Education dito sa lungsod at saka sa lalawigan, but more majority from Dagupan plus mga estudyante. So kahapon yung opening program, galila mga kaagham, sabi po dito sa invitation sa Stadia. So nagkaroon din ng press conference, nagkaroon ng mga talks, inclusive growth through gender responsive innovation industry and MSMEs as drivers of smart and sustainable communities. Meron silang speaker, harnessing STI, science and technology for the blue economy, innovative solutions for sustainable aquatic and marine resource utilization. May technology fora, merong project visits kahapon. Pumunta sila sa Nutridense Food Manufacturing na ni Sir Rocky at Ma'am Divine doon sa Santa Barbara. Success story talaga to. Plus syempre yung assistance din sa kanila ng DTI. At binisita rin si Elisha Bay, Dagupan Bangus and Seafoods, kaibigan natin, dyan naman sa Mangin. Yung sa kanila naman, bottled bangus. So, sinardinas na bangus. So, merong interactive exhibits, napakaganda para sa mga estudyante. Ngayon, walang pasok. Kaya, kung walang in-schedule yung paaralan ng inyong anak, pwede nyong dalhin sila ngayon dyan sa may Stadia. Tapos sa labas, meron naman silang Innoventa Techno Bazaar. May mabibili po doon. Lahat po ng produkto na yon ay DTI registered, DOST assisted. Ibig sabihin, ang laki. Swerte ng although malaki naman yung kanilang pagod, kumbaga, kapital, pagpupursige. Pero pag DOST assisted kasi, napakaganda. Kasi andyan syempre yung sa research, at sa iba pa para yung kanilang mga produkto ay tatagal. Oras na po natin, 6:29, Pau de Arco Capsule for Immune System Booster para sa mga madaling mapagod. Pampanormal ng blood pressure at blood sugar, viruses and toxic sa katawan kung mahilig sila sa alak or paninigarilyo. For all types of body pain, for rheuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan, nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong si Campo Extract. Tagline namin is walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extract ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa Pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Albright's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Datoy pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start a magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, strong and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Nanlapo at #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na
naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala pa akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng katawan ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, housewares, school and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIC. Alas 6:38 na mga kaibigan dito sa Early in the Morning. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Ilan munang pagbati. Good morning kay Kuya Benji Tan. Muli good morning kay Sir Napoleon ko at maraming salamat sa inyong ibinigay na tikoy. Maraming salamat po. At sa Magic Group of Companies, maraming salamat din po. Ayan, good morning kay Jean Magsano, kay Glory Sanchez Maramba, Roberto Nimer, at kay Ma'am Araceli. Good morning, Oscar Dolormente. Kay Madam Dina Ferreira, how are you? Ariel Awanan Bandong. Kay sino pa tong iba? Kay Paul, sino si Paul? Paul lang, as simple as that. Kay Rodel Edades Peralta, kay Alvin Palsimon, Lina Gatchalian, kay Gracielda Matro, ka Aaron Grace. Baka sakaling makapunta ako dyan mamayang hapon. Baka sakali lang. Kay Ambe Cantago, Oscar Dolormente, at Chicora Kinot Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. Good morning po. So yung activity, kahapon nga nagbukas itong DOST 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week RSTW dyan naman sa Stadia, February 16 to 18 at pinangunahan mismo ni Secretary Renato Siludum ng DOST yung nasabing pagbubukas at pag-uumpisa at andito pa rin po siya. Sabi ko nga kanina, ganyan siya kasipag. Talagang aatinan niya lahat. Tinututukan niya. Yan, sulit na sulit ang mga Pilipino sa serbisyo nitong si Secretary Renato Siludum. So ngayong umaga sila naman po ay pupunta sa Pangasinan State University Binmalay Campus para naman sa inauguration ceremony ng Asin Center ng PSU. At makakasama ni DOST Secretary sina
ang DOST Undersecretary, DOST Regional Director Teresita Tabaog na napakasipag din. At syempre ang host, ang presidente ng Pangasinan State University, si Dr. Albert Galas. Ayan, PSU Binmalay. Yan po yung kalsada na yan. Yan po pag dinire-diretso mo yan, bagsak nyo ay dun sa Pugaro. Barangay po ng Dagupan. Sa end po ng kalsada na yan, ng road na yan, ay dun sa Pugaro. At this point mga kaibigan, gaya ng sabi ko kanina, ibabahagi ko po sa inyo yung interview pagpapaliwanag ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, yung sa kanilang regular session kahapon ng Sangguniang Panlalawigan, may question hour at may the person behind sa pag-iimbita ng mga resource persons at nung subject na pag pinag-usapan nila ay walang iba kundi si board member Jerry Aherico Rosario. Mula naman si board member Jerry Aherico Rosario, mula po yan sa pang-apat na distrito ng Pangasinan at saka mula sa bayan ng Manawag. Ang subject to discuss issues and concerns on the implementation of the no balance billing policy and the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Yan po yung MAIF-IP, MAIF-IP in the province of Pangasinan. Yan po ay programa ng national government sa pamamagitan naman po ng Department of Health. So for the explanation, pakinggan po natin, ito po si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Ulitin ko, ito po ay tungkol sa issues and concerns na pinag-usapan kahapon sa question hour on the implementation of the no balance billing policy and the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients in the province of Pangasinan. Nagkaroon po ng question hour through the request of board member Jerry. Di siya pumasok, no? Parang hindi connect yung aking Bluetooth. Try nga natin ulit. Rosario. Hindi talaga siya na nag-connect. Naka-on pala yung mic ko. Ganito ko na lang. Ayaw niya mag-connect sa Bluetooth eh. Yung isang cellphone ko, yun pwede. Pero ito na po yung explanation po ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Nagkaroon po ng question hour through the request of board member Jerry Rosario na ipatawag po yung mga government-run hospitals and mga private hospitals po sa lalawigan ng Pangasinan. So, ilinawin ko po, government-run meaning yung mga DOH hospitals, hindi po kasama yung mga provincial hospitals dito. Kung saan dinalakay po yung medical assistance for indigents and financially incapacitated patients po natin at sa mga ibang programa po para sa ating mga kababayan. So kanina po, at least ang malinaw po dun sa lumabas po sa hearing is that una-una ay tumatanggap po ng mga guarantee letters or endorsements ang mga private hospitals para po dun sa medical assistance. Pero may konting pagbabago lang po sa proseso kung saan ito ay mabusising nire-review po ng DOH staff or personnel or representative dun po sa mga individual na institution. So malinaw po yan. Tumatanggap pa po ng government letter pero kailangan po ng review ng DOH for that. Kung paano po magiging proseso ng mga private institutions doon, that is something internal sa kanilang processes. But definitely, pwede po ang GL, pwede pa po ang guarantee letter. Nag-adjust na rin naman po yung mga nag-i-issue na rin po ng mga guarantee letters or endorsements at open din po na pwede po mag-walk-in directly sa mga DOH institutions for that. Pangalawa po, na-discuss din po yung tungkol sa mga no balance and zero balance billing na ating mga hospitals. Of course, ibang usapan po pagdating sa private institutions because that is not always possible except sa mga charity cases which is maximum of 10% po sa private. Pero doon po sa dalawang DOH hospitals po natin, R1MC, yung Apex Hospital at yun po sa Conrado Estrella, sa Rosales, ay in-stress naman po nila that they are doing the best that they can to implement the zero balance and no balance billing policies or instructions
of our national government pagdating po sa ating mga kababayan. Mga representative po, si Dr. Joey Guzman ng R1MC at si Dr. Patawaran po ng Quadrado, ay inilahat po nila isa-isa yung kanilang mga kanya-kanyang mga proseso para po dito sa ZBB at NBB process. Tapos tayo po ay natutuwa doon sa pagpresenta ng Quadrado Estrella kung saan ay ginagawa nila to the best that they can yung walang pagbayad talaga ng mga pasyente, na especially sa mga indigents or financially incapable po, incapacitated ng mga kababayan natin. Sa R1MC naman po ay dahil nga ito ay at isang tertiary at APEC Level 3, APEX Hospital po natin, bagamat para sila na DOH hospitals, of course, there are limitations pagdating po sa funding. However, ginagawa rin daw po na paraan ng management to at least bridge that gap at lumapit eventually at magawa, fully implement yung NBB at saka ZBB. Yes, may mga gaps pa rin po. In fact, may mga doctors po tayo from the private institutions who stress their frustrations pagdating po sa mga services na binibigay ng ating mga government hospitals. Pero ito ay isang work in progress. Natutuwa rin po tayo dun sa statement ng DOH na sinasabi that they're open to discussions kung paano pa po natin mas lalo maabot yung full implementation of the universal healthcare, kung saan lahat po ng kababayan natin ay may access sa free quality healthcare sa ating bansa. So yan po yung general crux or content nung napag-usapan kanina. May ilang mga maiinit na issues, but I think you can already extract that from the transcriptions or sa mga recordings natin. Malaki ang pagkakaiba ng Region 1 at saka ang Conrado. Well, to put it in a nutshell, it is a difference in management styles. Yun na lang po. I think Dr. De Guzman said it best when she said iba po yung pamamalakad ng Conrado, iba po yung pamamalakad ng R1MC. But they both have the ultimate agenda. Just so happens that this management style works para sa Conrado, iba rin po yung ginagamit sa R1MC. So yeah, this is the best way to compare the two government hospitals. Depende po sa pananaw po ng end user or ng benefactor or ng stakeholder. In this case, yung mga pasyente. So, kayo na po mag-interpret. Ibang issue na? Okay, we can move on na. Yung hospital ng probinsya. Well, I think our provincial hospitals are doing the NBB at ZBB, kaya nga hindi na po natin sila inimbitahan. Because we're already towards, yan po yung direction po natin, yung issue sa, pati dun sa mga orthopedic implants, nag-benchmark po tayo sa ITRMC, kung paano po gagawin yan na walang babayaran. So tayo po, we are already in that process. May mga services na po tayo na nagsi-zero balance and NBB na po tayo sa ating mga private hospitals. Sa ating mga provincial hospitals, operated and owned hospitals. That's why hindi na po sila kasama kanina. Sir, wala pang GL sa ngayon? No, patanggap po ang may mga guarantee letters pa po. Sinabi naman po ng DOH na meron pa rin mga nag-i-issue ng guarantee letters at ito naman po ay tinatanggap but they are being reviewed by DOH. Nagbago lang or mas naging stricto lang sila sa proseso. Sabi nila, 3 na naman po yung requirements pagdating sa DOH na assistance. Unang-una po, yung kopya ng final billing. Yung pangalawa po ay yung medical abstract. Social case study pala, sorry. At yung pangatlo po is a validated proof of identification of the watcher or bantay or yung pasyente, kung kaya ng pasyente. So yun lang po yung 3 requirements. Hindi na kailangan yung abstract. SES na, social case study. Sir, walang solusyon yung problema pag yung full, yung bill nila, yung final bill talaga ang ipipresent. Hindi pwedeng partial kasi medyo matagal ang processing, di ba? Well, it's a procedural issue. Diba sabi sa partial billing, pwede. Like I said, nagbago po kasi yung sinasabi po na pumapayag sa partial billing, that is for the assistances from other national agencies like PCSO, o mga private institutions, BAGCOR, etc. Pero si DOH kasi is always working on the final bill kasi ang assumption po niya is na-deduct na po lahat ng pwedeng deductions, PhilHealth, senior citizens or PWD, yung mga ibang mga benepisyo, mga existing na GL from other institutions, then papasok po si DOH for the MAIP subsidy. Pero tumama
update po yung coverage, guys, kasi... Definitely. You're talking about the coverage of MAIB or coverage of PhilHealth? Yung kasama, yung MAIB po, kasama na po yung mga financially incapacitated. Yes, that's why the bago po siya. Diba dati, medical assistance for indigent lang. Pero naging MAIFIP siya. Kasi you may not be an indigent, but you're financially incapable to cover your hospitalization or medical needs. Kaya nga, actually, sinabi nga dito Dr. Patawaran niya na tama yung assessment ko nung nagbago ng policies, nung naging from MAIB to MAIFIP. Because not all working Filipinos who are not indigents can afford to get sick. Yung zero balance includes sige, sir, provisional fees, gamot. Yun ang eventual target po na talagang walang babayaran. But again, due to limited resources or even differences in financial management, yung iba medyo nababagalan sa pagtungo doon sa direction na yun. May ibang institusyon naman na madalis na na-bridge yung gap towards that zero balance and no balance billing. Okay, so yan po mga kaibigan, si Vice Governor Marty Guzman Lambino, yung klarong-klarong pagpapaliwanag at nagpapasalamat din tayo sa mga representatives mula sa iba't ibang private hospitals dahil sa paglaan nila ng oras para makibahagi sa nasabing question hour. Ayan, si Dr. Emerson Patawaran, ang Medical Center Chief ng Conrado, ito yung buong pangalan niya, Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center. Yun pala, hindi siya Memorial Medical Center o Memorial Hospital, but Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center. Ayan, may representative din mula sa Nazareth General Hospital, mula sa Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital, mula sa Medical City, Pangasinan. Sabi ko, very familiar yung voice na yon. Yun po si Dr. Juan Antonio Maximiano Iscano. Kasi narinig ko yung boses na yun at nakita ko siya. Maalala niyo during the time, Mayor noon, si former Mayor Brian Lim, nung binuksan yung panahon ng COVID, binuksan yung, ano nang tawag dito, yung, kalimutan ko na, panahon ng COVID yon, yung dyan sa may Astrodome, tapos may mga tents, para doon sa mga nag-positive ng COVID, doon po sila nagstay for a while. At isa sa mga very appreciative sa effort nun, initiative ng city government through then Mayor Brian Lim, ay itong si Dr. Iscano, kaya hindi ko makalimutan yung boses, yung timbre ng boses niya. 7 minuto bago mag alas 7 ng umaga, hanggang alas 7 lang po tayo magkakasama-sama. Pero ito naman para sa mga taga-lungsod ng San Carlos. Kaugnay pa rin sa 36 Civil Registration Month, magkakaroon ng Civil Registry System Mobile Caravan ang Philippine Statistics Authority Pangasinan. So hindi na kayo pupunta on that day sa Kalasyaw, sa kanilang opisina. Kung kaya namang iantay pa, ang schedule kasi nila ay 23 and 24. So ang sabi ni Ma'am Lourdes, yung mga gustong kumuha, magre-request ng PSA copy ng kanilang mga copy ng birth certificate mula sa PSA, marriage contract, death certificate, Senomar, certificate of no marriage. Alam niyo, yan lang yung familiar sa atin. Sa akin, ano pa yung ibang seno na alam nyo? Meron pa lang seno-death. Seno-death, patunay na hindi pa siya namatay. Yung isang tao, Senomar. Kung papakasal kayo para masiguro na hindi pa siya ikinasal, ayan, certificate of no marriage o Senomar. Ngayon naman, nag-declare na patay na, kung ano-anong kiniklaim ng kung sino man, meron pala to, Seno-death, certificate of no death.
Pero may babayaran pa rin po kayo kasi yan po yung the usual na binabayaran sa PSA. Itong mobile caravan, ilalapit na sa inyo dyan sa San Carlos City. Gaganapin sa Arenas Resuello Sports Complex, February 23 and 24. 23 ay sa huling linggo ng Pebrero, 23, 24, Lunes at Martes po yon. So ito po yung mga services offered. Issuance ng PSA copy of the following. May bayad po yan. Masisave po kayo ng pamasahe, yung pagod, tsaka oras. Ang birth certificate, ang bayad po niyan ay 155. Ganyan din pag yung, the same lang naman. Kapag sa PSA Kalasyaw po kayo pupunta. Marriage certificate, ang bayad po ay 155. Death certificate, 155 ang bayad. Ang certificate of Senomar o kaya Seno-Death, certificate of no marriage o kaya certificate of no death ay 210. Ang kailangan lang dalhin nyo, valid ID if the requester is the document owner. Kung kayo mismo yung nagre-request nung nasabing mga certificate para sa inyo, kailangan lang i-present valid ID. Pero kung representative ang papupuntahin nyo, kailangan ng authorized letter, photocopy ng valid ID ng document owner. Kung kayo po inuutos nyo, kailangan ng kopya ng valid ID. Ayan, authorization letter, photocopy of valid ID of the document owner, and valid ID of requester if the requester is a representative. So, valid ID ng inyong representative. At saka, syempre, yung authorization letter, nakalagay doon yung pangalan ng inyong representative. So, isa pang serbisyo, PhilSys National ID Registration, issuance of e-Phil ID for those who have not yet received their Phil ID card. Oh, gundo nito. So, kailangan lang, ito yung registration for national ID 1 to 4 years old. Kailangan ay national ID ng parents o kaya guardian o kaya original birth certificate. For 5 years old and above, valid ID, school ID accepted, birth certificate, PSA o kaya LCR original copy, and barangay certification if birth certificate is not available. Kaya lang yung 1 to 4 years old may question na naman doon. Paano kung wala pa yung kopya niya ng national ID? O yan, doon siya babagsak doon sa issuance of the national ID registration kung nakapagpatala na kayo. O mga taga San Carlos ha, 23 and 24, pupunta po dyan sa Arenas Resuello Sports Complex ang PSA Pangasinan para sa nasabing Civil Registry System Mobile Caravan. Ni-request, sabi po ng PSA Regional Office, ini-request po yan mismo ni Mayor Ayoy Resuello na magkaroon ng mobile service, mobile caravan ang PSA. And the request was granted. So yan, ganyan po kasi pag inyong mayor. At ilalapit na ang PSA mismo dyan sa inyo, hindi na kayo bibiyahe papuntang Kalasyaw at pipila, dyan na lang po kayo pumila sa San Carlos City. Ulitin ko ha, may bayad pa rin yan. Ayan, binanggit ko kanina na mga amount, yan po yung bayad. Ang kaigihan nga nun, ulitin ko, hindi na kayo pupunta sa hindi na kayo pupunta sa Kalasyaw, hindi na kayo pipila, mas malapit na yung pupuntahan nyo. Sa mga susunod, ibabahagi rin po natin sa inyo yung paghahanda naman ng basista dahil etong buwan ng Marso meron sila ng fiesta nga ba? Orchestra Festival, merong 7 na homegrown na orchestra ang tutugtog. May kanya-kanya po silang stage at along the highway po ng bayan ng Basista. Bukas mga kaibigan, hanggang alas 5 mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, magkakasama-sama po tayo sa Todo Balita. Kasama po natin doon si Kaaron Susan niya daw. Tapos 5 to 6, Todo Balita 6 to 8 early in the morning. At muli bukas na po ang libing ni former Speaker Jose De Venecia Jr. Magkakaroon ng funeral mass sa Heritage Memorial Park, Taguig City ng alas 8 ng umaga at bukas din alas 10:45 ng umaga depart
departure ng labi ni Speaker Joe papunta ang libingan ng mga bayani sa Taguig City. So bukas na po yung libing ni former Speaker Jose De Venecia Jr. With that, magpapaalam na po ang inyong lingkod sa ngalan ng aking partner sa technical, si Kaaron Randy Castelo, at sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Nakasama niyo po, Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang